So, ano yung masasabi mo about dun sa 299 na engagement? Okay lang. Ano ba? Siyempre, bilang babae, mag-expect yung babae na mas higher yung value ng singsing. So, parang medyo bagsak yung lalaki doon na hindi niya naisip na dapat medyo higher. Pero kasi sa Unisilver, ang halaga nun mga nasa 3,000 na. Yung ring, mga ganun. Baka nung araw na yon or nung mga oras na yon hindi niya kayang i-afford. Baka instead na mag-wedding, siya ng engagement ring, meron siyang mas ibang priority. Ang pangit lang na ginawa ng babae ay Pinost niya. Sana, hindi niya pinost yung mga ganong bagay. Kasi, privacy nilang dalawa yun. Sana kinausap niya yung lalaki. ano kasi, parang anong tawag dyan, hindi immature yung maghanap ka ng medyo higher. Siguro ina-expect mo kasi babae ako. Kahit ako eh. Diba? Kahit talaga ako Hindi, kasi babae ako. babae Isipin ako, mo yun, isipin mo. babae ako. Sana mas higher. may at ano yan, least- may diamond, gano'n. Oo, ganon. Medyo higher naman. Kasi iniisip mo, You expect more. you are gold. Ganon kakahalaga. So, ganon din dapat yung iniisip mo sa magiging partner mo. Hindi immature yun. Pero, ang naging immature sa kanya is yung pinost niya pa. Yun kasing offensive bilang isang lalaki na meron namang time na pwedeng pag-usapan. Take note. 8 years. 8 years na kayo. Bakit hindi nyo pinag-usapan nun? Na sana, naisip mo na kausapin mo na siya before na mag-post ka. Kahit nasabihin mong pinost ko lang naman kasi gusto ko i-share yung nararamdaman mo. Yung guy, masasaktan ka pa din. Kaya ang iisipin niya, gusto niya ba akong ipahiya? Parang ganun. Sa ibang tao mo shinare at pinost mo siya. Nakaka-hurt naman talaga sa guy. Kasi ang daming nagsabi ng negative vibes dun sa guy. Partner ka. So, ibig sabihin, kung meron siyang problema, ikaw yung malalapitan niya. Kaya nga partner eh. Pero iniisip ko rin baka malay mo hindi man totoo yung mga post na yun. Siguro. Diba? Pero maganda ring pag-usapan or maganda ring bigyan ng komento yun kasi lesson yun. learned. Yes. Lesson learned sa atin yun. Lesson yun sa mga magpa-partner. Yes. Maghanap ng partner o mag-partner na sila at nagbabalak magpakasal. Ako, sa akin, tulad ko, di ba, pag nagde-date kami ni Hobbs, hindi kami bongga mag-date kasi alam niya kung gaano ako magpa-budget, alam niya yung budget ko. Siguro, sa akin lang, find a man who is contented by your side. Yung contento, salamat yung contento sa'yo. And na-appreciate niya yung mga little things na ginagawa mo. Oo, yon. Pero bilang lalaki naman, isipin mo rin, ano kaya to? Matutuwa kaya siya dito? Or malulugod ba siya? Kasi girlfriend ko siya, precious sa akin, mahalaga siya sa akin. So, isipin mo rin yun, hindi man porket tanggap ka niya. Kasi nasasanay na, halimbawa, ay kasi ganito naman siya eh. Tanggap niya naman ako eh. Tanggap niya naman, mahal niya naman ako eh. So kahit ang ibigay ko sa kanya, kahit mura pa yan, tatanggapin niya. Naalala ko yung sa Family Matters, yung pinanood natin, yung sabi ni Kiko doon, sabi niya, salamat, sabi nung asawa niya, bakit? Sabi niya, salamat sa pagtitiis mo at pagtsatsaga mo sa akin. Kahit alam nung lalaki, nung husband na marami siyang pagkukulang doon sa babae. Pero ang sabi nung lalaki, hindi lang natapos doon, gagawin ko at pagsisikapan ko pa. I'm gonna do my best. So, ganun yun. So, bilang isang lalaki or bilang isang babae, hindi naman value o hindi man pera yung tinitingnan dito. Siyempre, pag-ibig pa rin. Pero bilang lalaki, kailangan isipin mo rin yun. Kung mayroong problema, pag-usapan. So, on Christian's view naman, bilang Christian, kami as a church family, hindi kami nakakita ng gano'n na engagement. Kung mayroong mga engagement, hindi issue sa amin yun. Pinakamahalaga, na-engage kayo, kinasal kayo, pinagpala kayo ng Panginoon. So, pinakamahalaga also is maalala nyo na si Lord yung sentro. Yes. Sentro ng At pag-ibig. saka ang pinaka-goal nyo, hindi yung halaga. Ang pinaka-goal nyo is maging legal na kayo na mag-partner, mag-asawa na kayo. Yun ang pinaka-goal nyo. Sa lahat ng naghahanap na makakasama niya, I think, pray to the Lord. Mag-pray ka sa Panginoon. Lord, sino ba Panginoon? Bigyan mo ako ng isang taong kapag-unawa, malakas yung antena, nagigets yung mga yung mga kasi 'di ba pag malakas yung antena, alam niya ito ba na offend ko ba siya or kaya
ano bang gusto niya, alam mo yung nahipo mo yung puso ng babae o ng lalaki. So, yun yung ipag-pray mo. Kasi si Lord naman magbibigay talaga sa'yo ng right person. So, yun lang. So, meron pa ba? Wala na. We're just giving our comments. Our So, own opinion. our own opinion. And Wait lang. Nakalimutan ko. Kung nasa 8 years ka na, or medyo matagal-tagal na kayo, kapag alam mo naman, kapado mo na, posible naman kasing hindi mo kapado yung tapos side na ako. Mag-comment Wait pa. Sige, lang, okay, go. nakalimutan ko kasi. Kung 8 years na kayo or matagal na kayo, posible naman kasing hindi mo kapado yung ugali ng bawat isa. Kasi 8 years yun. Sobrang tagal nun. Hindi mo yan naibigay. Kasi baka malay mo, the day na ikakasal ka, yung altar na lalakaran mo, yung singsing na susuotin mo, na panghabang buhay mo talagang susuotin, is baka doon niya ibibigay, doon niya ibuboost yung Gusto mo. Yun lang guys. So, yun lang yung Hinabol guys. ko lang po yun. Di ba may nasabi na siya. So, yun lang guys. Sana ay nagustuhan nyo. And I pray sa lahat ng magpa-partner dyan na i-bless kayo ni Lord. Maging si Lord, si Jesus Christ ang maging sentro ng inyong relasyon. Yun lang. Bye-bye. God bless. Mwah.